Magandang araw mga kaibigan at ito naman tayo muli sa panibagong nating vlogs. Pag-usapan natin ngayon yung cast ng Ako si Ninoy. Ako po'y nagtataka, no? Sa dami-dami ng mga batikang artista sa Pilipinas, ba't yung kinuhang artista hindi masyadong kilala pa sa mundo ng pelikula, no? Na si Juan Carlos Labajo, yung kumanta ng Buwan, no? Yan po yung main cast ng Ako si Ninoy. Siguro yung yung nakita ko rito, kaya kinuha to si Juan Carlos Labajo kasi unang-una sikat, no, sa mundo ng musika at maganda yung hatak niya sa mga kabataan, no, yung influensya niya sa mga kabataan. So yung in-expect ng director na si Tanyada ba nakunin yung atensyon ng mga kabataan. Alam mo, nauso yung salitang let me educate you, di ba? Kasi kami nung sa elementary at sa high school, tinuro sa amin yung history about kay Ninoy, about kay Marcos, na akala namin yun yung totoong istorya. Hanggat nagsilabasan yung mga totoong mga historian na hindi naman panig sa kaliwa at sa oposisyon o sa administrasyon, talagang nasa history, tamang history, yung totoo pala so ang akala kasi ng direktor makuha niya yung ng kabataan, simpatya ng mga kabataan as media influencer si Juan Carlos. Tingnan mo naman yung unang araw ng pelikula nila, halos nilangaw yung sinihan, walang nanood, no? So ito kabaliktaran, no, sa mga ekspektasyon nila. Akala nila blockbuster yung maging resulta ng kanilang pelikula, kasi pantapat nila yun sa sa kay Daryl Yap, yung martyr o murderer, di ba? Kita mo yung trailer ng talagang mangingilabot kayo. Kasi buhay na ako noon nung nangyari yung pa ako noon, wala pa akong nasa mga 11 o 10 years old o 10 o 11 years old, kasi nung age sa revolution 11 years old ako, magto 12. So nangyari ng ganun, buhay na ako noon. At nakikita ko na kung anong nangyayari sa EDSA.